Gagawa naman tayo ng masarap at malambot na putong bigas. Tara! Pagsamasamahin lang yung 2 tasang harinang bigas o rice flour, 1 tasang asukal at 2.5 kutsarang baking powder. Maglagay na rin tayo dito ng 2 tasang tubig at halu-haluin lang din natin ito. At kung sa tingin nyo ay malapot, maglagay lang kayo ng tubig. Dapat ganito lang yung consistency ng ating batter mixture. Kung napapansin nyo naman ay bumubula-bula, ibig sabihin yan ay maganda or good or active pa yung ating nilagay na baking powder. Yung iba nagtataka bakit hindi umalsa yung kanilang puto, ay expired na yung nilagay nyong baking powder or matagal nang nakastock. Ilagay ang 1 kutsarang vanilya, tapos halu-haluin lang din natin ito. Maglalagay na rin tayo dito ng 1 tasang kaning lamig or bahaw. Ayan, ang ilalagay natin dito yung malambot na kanin. Ito kasi yung magsisilbing improver ng ating putong bigas. Pag maganda yung kanin na ilalagay nyo, dito ay maganda rin yung alsa ng inyong putong bigas. Gagamit lang din ako dito ng blender or food processor. At ayan, dapat ganito na siya ka-smooth. At ilalagay naman natin ito sa ating molder. Maganda kung meron kayo ditong dahon ng saging, dagdag aroma sa inyong putong bigas. Pwede na nating isalang sa ating steamer. In-steam ko lang to sa loob ng 12 minutes. At eto na yung ating putong bigas after 12 minutes. Ang ganda, 'di ba? Grabe, nagulat ako pagbukas. Ganito siya. Try natin. Tapos, mainit pa. I-press natin ganito. Mainit pa kasi eh. Grabe oh. Ang ganda nila, promise. Ang cute. Tignan nyo, diba? Ito yung gusto ko. Ganda. Tapos, press natin yung paganto. Guys, sige nyo. Yan. Kita nyo, hindi dumikit sa ano. Bago nyo tanggalin sa molder, palamigin nyo muna yung inyong puto para hindi dumikit. Ayan. Ayan, ganyan natin. Oh! Guys, ang perfect oh! Ito na ang ating, pero gusto ko kasi may ganyan. Ito na yung ating putong bigas. Grabe. Tapos, wow. Tikman natin. Ganda oh. Kung ayaw nyo ng matamis, pwede na ata hindi kayo malagay ng asukal. Pero sa akin, ito sakto na. Tingnan nyo.